Mga ka-RSP, sa panahon po ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan para mapalago ang ating kita nang hindi kailangan magtrabaho ng sobra. Pero madalas ay hindi natin alam kung paano ito sisimulan o ano ba yung mga pwede nating gawin para ma-achieve ito. Ayon nga Audrey sa ilang eksperto, isa sa paraan dyan ay ang pagkakaroon ng passive income. Ito rin daw ay susi sa pagkamit ng financial freedom. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Makakasama po natin ang social entrepreneur na si Sir Vince Rapisura. Sir Vince, good morning! Hello, magandang umaga Audrey at Rob. At syempre maraming salamat sa muling pag-imbita sa inyong abang lingkod na financial guro. Okay, sir, una po sa lahat, ano po ba yung tinatawag natin na active and passive income? Okay, yung active and passive income, madedefine natin yan in terms of source, effort, and use. Okay? So yung source ng passive income natin, ito ay galing either from assets or investments, samantalang yung active income, ito naman ay galing sa labor or pagtatrabaho. Ang effort sa active income, continuous ang kailangan natin dyan. At sa passive income, minimal lang ang effort na kakailanganin natin dyan. At ang paggamit, ang rule natin dyan, yung active income, gagamitin natin yan pambili sa ating basic needs. At ang passive income, yan ang ginagamit natin para sa periodic wants. Sir Vince, pag-usapan natin yung passive income. Ano po yung ilan sa mga benefits at advantages ng pagkakaroon nito pagdating sa ating finances? Yes. So itong passive income kasi kapag in-earn mo na siya, gaya ng sinabi natin kanina, minimal ang effort. Plus, ang isa pang advantage nito, usually mas mababa ang taxation ng passive income compared sa active income, no? Ang passive income, ang pinakamataas na nakita ko ay nasa 20% lamang, pero doon sa ating tax ay usually tumataas pa yan hanggang 30%, ano? On the average, ang taxation sa passive income na nakikita ko is about 5 to 10%. So, yun talaga yung way para yun yung advantage ng passive income. Minimal effort at ito ay may mga tax advantages. Pero, admittedly, bago ka magkaroon ng passive income, kailangan makapag-create ka muna ng investment portfolio mo na tinatawag. And this could come from investments that would earn you rent, interest, dividend, capital gains, royalty, o kaya ay pension. Okay, Sir Vince, paano po ba magkaroon nitong passive income at ano po yung ilan sa mga sources nito? Oo. So, yung passive income, ang iniisip kasi ng iba, automatic passive income na. Pero sa totoo lang, nanggagaling ang passive income mula sa active income. So, ang ginagawa natin dyan, yung pera natin from active income mula sa salaries natin, sa mga negosyo natin, ay mag-save tayo ng portion niyan. At kapag lumaki na yung savings natin na yan, i-invest na natin siya ngayon. So yung pag-invest natin, pwedeng through rental properties or real estate to earn the rent passive income. Pwede rin naman tayo ay maglagay ng savings o kaya magpautang o kaya mag-earn yan ng interest. And then pwede naman tayong maglagay sa mga stocks or mag-participate sa Pag-ibig MP2, mag-earn yan ng dividend. Kapag naman tayo ay nag-invest, ginamit natin yung savings natin, ininvest natin sa lupa at ibinenta natin yon over time, capital gains naman yung kikitain na tawag natin doon. And yung regular na contribution natin actually sa SSS, over time, kapag tayo magre-retire, that will earn us passive income and that is called pension. Tapos kung meron ka namang mga creative works, like meron kang libro o meron kang recording, pwede kang kumita dyan through royalties. Sir Vince, bukod dyan sa mga nabanggit mo, meron bang strategy o paraan para itong passive income na meron ng isang tao ay mapalago pa? Oo. So, itong ang pinaka-rule talaga dyan kasi ay gagamitin natin yung ating passive income for wants and active income for needs. At ang nangyayari kasi dyan, madalas, ang mga typical na mga Pilipino, yung ating kinikita ay ginagastos na rin natin siya for our wants. So, mas maganda sana na i-invest muna natin siya, i-save, invest, and then yung kikitain natin na passive income from the investment, yan yung gagamitin natin for our wants. And then, ang nakikita ko rin ay
hindi kasi automatic na ginagawa ng mga karaniwang Pilipino ang pag-iipon at pag-i-invest. So dapat, ang gagawin natin itong automatic. So kung meron kang bank account, maglagay ka na agad, no? 15% niyan, automatic maita-transfer doon sa emergency savings account mo or doon sa iyong investment account para hindi mo na siya iniisip. So Alright. yun yung kailangan talaga na strategy para dumami yung ating passive income. Okay, Sir Vince, nabanggit nyo kanina yung allocation ng active at passive income. Ano po ba yung mga pwede nating paggamitan ng passive income? Yes. So sa once yan yung gagawin natin. At para mas madali natin yan na magagawa, kailangan talaga maghanap tayo ng iba't ibang paraan pa para kumita ng income natin, And sa paraan kasi niyan, pwede kasi tayong mag-increase ng ating income o kaya mag-decrease ng ating expenses para meron tayong pang-invest. Pero para sa akin, ang gagawin mo talaga muna ay try mo na i-reduce yung expenses mo para magkaroon ka ng extra savings. At yun na ngayon yung ilalagay mo sa iba't ibang klaseng investments that will earn you your passive income, At hindi ito mabilis, ha? Kasi ang lagi kong sinasabi ay kailangan unti-untihin natin yan. May mga OFWs ako, for example, na tinuturuan, meron na silang mga rental properties, pero may mga nag-ipon mga 5 to 10 years muna bago nakapagbili ng lupa at saka nakapagpatayo ng kanilang apartment, So it really takes some time kapag to get a sizable amount of our passive income. At ang i-goal natin dyan, yung passive income natin, nakikitain natin, sana ito ay mapunan na niya yung ating mga monthly expenses. Kasi kapag yung monthly passive income natin, kaya niyang tustusan yung ating monthly expenses, ibig sabihin, technically, we are already financially retired kahit wala pa tayong 60 or 65 years old. Sir Vince, karagdagan lang yun, nabanggit nyo na itong passive income ay para sobrang pera kasi para sa once. Pero Audrey, di ba, syempre may mga pagkakataon na hindi maiiwasan na nagagamit natin yung passive income. Ano po ba kaya yung rule o limitation para sa paggamit ng passive income sa mga pagkakataong wala nang choice yung tao? Oo. Actually, yung passive income, para sa akin, mas madali sana na magagastos yung passive income, kasi sabi ko nga, for once yan eh. Para sa akin, sinusunod ko ay kailangan kasi maging masaya ka in terms of your earning your money. Kapag nag-earn ka ng pera mo at hindi mo siya na-enjoy, ay mahirap mag-ipon. Kaya dapat ang gagawin mo, ang framework dapat ng pag-iisip mo diyan ay make your needs and wants. Yan yung iyong motivation to save and invest. So para sa akin, actually, Rob, ay okay lang na gastusin yung passive income for wants natin, Pero ang challenge kasi niyan ay kailangan makapag-create ka muna ng passive income, which is the more difficult part dahil may stages Kailangan mag-ipon ka muna, magkaroon ka ng active income, mag-ipon, mag-invest, saka ka palang magkakaroon ng passive income. Okay, Sir Vince, meron din po bang mga disadvantages o risk itong passive income? Yes, of course, lahat naman ng galaw natin sa mundo ay may risk na tinatawag. So ang risk diyan ay, for example, yung pinasok natin na investment ay nagsara, na bankrupt o kaya hindi nag-work, So maaaring mawala yung ating investment, Kaya isa sa mga isa sa mga sikat na quote-unquote source ng passive income ay ang stock market. Pero para sa akin, ang hirap doon kasi hindi ka sure talaga ang taas nung risk na mawala yung pera mo. Yes, mataas din yung positive returns, pero mataas din yung risk nito na mawala yung pera mo. So I would stick to safer investments katulad ng, hindi na ako lalayo, Pag-ibig MP2, ang SSS pension booster natin, mga sure yan na ways na tayo ay makakuha ng ng ating passive income. And then yung mas longer term na safer din for me ay real estate investing para makapagpa-rent tayo, magkaroon tayo ng rental income. Ayun, dapat pakinggan ng ating mga kababayan, Maraming salamat, Sir Vince Rapisura, sa iyong oras at syempre sa mga mapakahalagang tips at impormasyon na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Ayan mga ka-RSP, kung kaya naman pong magkaroon ng passive income
ay mag-invest na rin po tayo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na mamuhay na mas komportable at yung medyo secured ka, no? At mas may oras tayo para sa mga bagay na mahalaga sa atin.